So, yun po, ang hostia, ang pinag-uusapan po natin, ito po ba ay simbolo o mismong katawan ni Kristo? Ano po ang sagot ninyo? Kung ang sagot po ninyo ay simbolo, dyan po kayo nagkakamali. Dahil ang turo ng simbahan at ang sinabi po ni Lord at ang kanyang mga pinatotohanan sa milagro, ito po ay nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo. Ito po. Nagiging mismong katawan at dugo po siya ni Kristo. Paano nangyari yun? Alam po ng Diyos sa mahirap itong paniwalaan. Kung kaya't binigyan niya tayo ng napakaraming milagro para patotohanan ito. So, ang tawag po dito ng mga siyentipiko na nag-aaral na nito ay transubstantiation. Ano yun? So, ang transubstantiation po, madali lang. Sa panglabas po na anyo, makikita po natin na ito ay puting tinapay lamang. Pero, ang totoo po palang nangyayari kapag ka itinataas na po ito, pagka binasbasan na ng pari, tapos sinasambit niya ang salita ng Diyos, nagiging mismong katawan at dugo na po ito ni Kristo. Hindi na siya simbolo lamang. So, parang hirap pong paniwalaan, no? Ito kasi po, ayon sa Biblia, ito po yung sinasambit na sinabi ko na habang ginagawa ito ng pari, sinasabi, si Lord po, binabago niya yung loob nitong osya at alak para maging mismong katawan at tugo ng kanyang bugtong na anak. Ito po yung sinasabi, kung familiar kayo, ang sabi, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Familiar po ba kayo doon? So yun po, mahirap po itong paniwalaan, kaya si Lord, binigyan niya po tayo ng napakaraming milagro. Siguro sa una, para po tulungan tayo na maipaliwanag yung katotohanan ito. Ito, tingnan niyo po. Ayon po dito, sa nakasulat, ito daw ay gamot sa ubo. Bukod sa nakasulat, meron din pong nakapagsabi at meron din pong mga nagpatunay na siyentipiko. At ang pang-apat, mga taong gumaling. Ganon din po natin ipapaliwanag kung bakit yung hostia, naniniwala tayo na ito ay mismong katawan at tugo ni Kristo. Meron ding nagsabi, si Jesus mismo. Pangalawa, ito po ay nakasulat sa Biblia. Pangatlo, meron pong mga naging patotoo na tao o mga taong nagpatunay nito. At pang-apat, pinatunayan din po ito ng mga siyentipiko. So, bago po tayo magtungo sa mga patotoo na ito, tatlong patotoo po, major, Biblia. Sa Biblia po, pangalawa ay yung po mga milagro, at pangatlo, yung po mga taong nagpatotoo. So, bago tayo pumunta po dyan, ang tanong, bakit ba importante na malaman natin ang pagkakaiba sa pag-unawa dito bilang simbolo ba ito o mismong katawan at dugo ni Kristo? Alam po natin na ang ating katawan ay nangangailangan ng pagkain para tayo ay lumakas.
Ganon din po ang ating kaluluwa. Alam ito ng Diyos kung kaya't ibinigay niya po ang kanyang sarili sa atin, ang kanyang mismong katawan at dugo para maging pagkain ng ating kaluluwa. So, paano ba yun tatanggapin? Ganito yan, no? Eto, naniniwala ba kayo na kayang gumawa ng tao ng gamot? Tapos itong maliit na butil na ito, hindi natin alam kung paano yung ginagawa nito sa loob ng ating katawan, pero nakikita na lang natin, gumagaling na tayo. Ganon din po yung hostya, o yung mismong katawan at dugo ni Kristo. Kung kaya ng tao na gumawa ng gamot, paano pa ang ating Panginoon? Ako naniniwala ako na kayang-kayang gawin iyon ni Jesus. Itong tinapay na puti na walang libadura at yung alak ay ginagawa niyang mismong katawan at dugo niya. At ito po ang nagsisilbing pagkain ng ating kaluluwa. Bakit kailangan ng pagkain ng kaluluwa? Dahil dito po sa mundo natin, maraming temptasyon. Ang tawag dito, ang mga temptasyon na naglalayo sa atin sa Diyos at nagiging dahilan ng ating pagkakasala at paghihirap. Paano ko ba ipapaliwanag ito? Sample, no? Merong mabuting pangarap sa iyo ang Diyos. Gusto ka sana niyang graduate. Kaso, tamad ang katawan mo. Mabigat. Kahit na alam mo kailangan mong mag-aral lang mabuti, hindi mo magawa. Bakit? Hindi ka kasi nagpapatulong sa Diyos. Sabi nga nila, nothing is impossible with God. Pero nasan si God? Kahit mag-aral ka ng mag-aral, kung hindi ka dumudulog sa Kanya, hindi mo tinatanggap yung mga tulong niya sa iyo, andyan yung salita niya, andyan yung mismong katawan at dugo niya, mahina pa rin yung kaluluwa mo o yung fighting spirit mo para labanan yung mga tukso na yun. Tapos, isa pang halimbawa, bakit ba kailangan ng pagkain ng ating kaluluwa? Sample sa mga may asawa po dyan, o forever na sana kayo nung asawa mo, o kaya hindi sana nasira yung pamilya nyo. Kaso, natukso kang kumaliwa. Bakit? Kasi nga po, mahina yung kaluluwa mo na labanan yung masama na naiisip o nararamdaman mo. So, yun po yung kahalagahan. Bakit si Lord, sinabi niya sa Biblia, bukod doon, hindi pa rin naniwala yung tao, nagbigay pa siya ng mga milagro na pinatunayan ng mga siyentipiko at mga taong naging patotoo. Kung bakit ganun na lang po yung pagmamahal sa atin ni Lord, kung kaya't ginagawa niya lahat para lang abutin tayo. Mula sa langit, bumaba siya, naging tao. Maging ito po ay maaaring ginagawa niyang pag-abot sa inyo. So, magtungo na po tayo sa tatlong patotoo para matanggap natin paano nga bang nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo ito pong osya at alak sa misa. So, ang unang patotoo po ay sa Biblia. Hindi po ito gawa-gawa lang. Si Jesus po mismo ang nagsabi nito. At matatagpuan po natin ang kaliwanagan na ito sa John chapter 6. Kung uunawain lang po natin yung konteksto ng buong kasulatan. So, sa John chapter 6 po, kung meron po kayong Bible or nasa bahay kayo, pwede niyo pong buksan yon habang tinatalakay ko. So, ang una pong makikita natin doon na nakalagay sa John chapter 6, ang pagpapakain sa 5,000. Sikat po iyon, di ba? Kung saan yung 5 tinapay at yung 2 pirasong isda na parami ni Jesus. Kung kaya't napakain niya yung 5,000 na meron pang mga kasama, hindi lang yung mga kalalakihan na nabilang. At bukod po doon, meron pang natirang 12 bakol na tinipon nila para hindi masayang. Pangalawa po, kung babasahin niyo po yung John chapter 6, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Kayo po, naniniwala ba kayong kayang gawin iyon ng Diyos? Bakit niya ginawa iyon? Bago niya sabihin,
Kasunod po nun, mababasa natin, si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Gusto niya kasing patunayan sa mga nakikinig sa kanya na kung kaya niyang paramihin ang tinapay at isda, kung kaya niyang maglakad sa ibabaw ng tubig, ibig sabihin, kayang-kaya niya din pong gawing tinapay at gawing mismong katawan at dugo niya ang tinapay at alak sa bawat banal na misa. So, eto po siya sa John chapter 6, verse 53 to 55. Ang sinabi niya, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin." Nilinaw niya din po ito. Paano nilinaw? Ate, hindi ba parang ibig sabihin niya lang nun, metaphor lang? Or parang pagtutulad lang? Hindi po. Paano niya nilinaw ito? Kung papansinin po natin, si Jesus, alam niya na yung mga nakikinig sa kanya ay mga simpleng tao lang. At kapag magpapahayag naman po siya ng anong tawag dito? Magpapahayag naman siya ng talinhaga, ang gagawin niya po, pagkayari nun, ipapaliwanag niya po iyon sa mga alagad niya. O eto ang ibig sabihin ng talinhagang ito. O kaya naman, sa simula pa lang, sasabihin niya na kung bakit niya ikikwento yung kwento ng talinhaga na ito o kaya sa hulihan. Pero dito, mapapansin po natin, pag binasa natin yung kasunod, ang sabi niya, imbis na ipaliwanag kung ito ba ay talinhaga lang, ang sabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman." Nasa John chapter 6, verse 61 to 63 po yun. So, imbis na linawin niya na, hindi, simbolo lang yun. Hindi. Ang sinabi niya, handa pa siya na dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako, ibig sabihin, handa po si Jesus na hayaang umalis ang mga hindi makakatanggap ng katotohanan ito. Ganun po kaimportante na makuha natin ng tama yung kanyang mga salita. So, hi po sa mga nag-join. Pagyayari po nito, yung mga tanong niyo po, pipili ako sa comment kung meron man at sasagutin ko po. Pero maaring patapusin niyo lamang po ang aking pagtalakay. So, yun na po ang ating patotoo sa Biblia. At marami po pong mga prefiguration na tinatawag na nasa loob ng Biblia, bukod pa po sa John chapter 6. So, tungo na po tayo sa pangalawang patotoo. Ano ba ito? Patotoo sa mga milagro. So, bukod sa salita, si Jesus nagbigay pa po siya sa atin ng hindi lang isa, kundi ng napakaraming milagro sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po, ito po yung isang halimbawa. Ito pa. Sa Legnica, Poland, sa Argentina, sa Buenos Aires, sa Poland ulit, sa Mexico. So, ang dami po. Kung titignan niyo po ang larawan, ito'y ostya na ang parte nito ay naging mismong katawan at dugo ni Kristo. Napakarami po niyan. So, matatagpuan po natin ang kalipunan or yung pinagsama-sama niyan sa website na ito. www.miracolieucharistici.org. Ito po ang sikat na website na ginawa ng pinakauna
at batang millennial saint na si Saint Carlo Acutis. Anong tawag dito? Tila naging proyekto po ito ni Lord sa buhay niya. So, sa dami po nito, ng mga milagrong ito, kasi sa isang bansa, hindi lang po isang milagro ang binigay ni Lord. Napakarami pa. So, sa dami po niyan, pili lang po tayo ng isa para maipaliwanag. At ang napili ko po ay, ito po yung mismong screenshot sa website ni Saint Carlo Acutis sa Buenos Aires, sa Argentina po iyan. Ayan ang tatalakayin natin. So, ano ba yung milagrong ito, ate? So, ito po, pinaliwanag din po ito ng sa isang video na ginawa noong 2015 sa Holy Cross Chaplaincy. Makikita niyo po yan sa YouTube. Search niyo lang po The Eucharistic Miracle of Buenos Aires. So, ano ba yung milagrong ito, ate? At paano naman ito naging patotoo na nagiging katawan at dugo ni Kristo yung ostya? Ayan po. Noong August 26, 1996, si Father Alejandro Pezet, isa po siyang pari na hindi din ganun naniniwala na yung ostya pala ay mismong katawan at dugo ni Kristo. Alam natin na batid ng Diyos ang mga nasa puso at isipan natin. So, isa po siya sa mga pinalad na tila patotohanan ni Lord mismo. Pagkayari po ng misa niya, noong August 18, nakita niya po may maliit na isang pirasong ostya nasa likuran po ng simbahan. Merong nakalaglag, hinayaan lang po yun doon. Ganun mo ba tratuhin ang mismong katawan at dugo ni Kristo? Tapos, ang utos sa kanila, hindi po kasi yun pwedeng itapon lang basta-basta sa basura at sunugin. Ang ginagawa po, nilalagay po nila iyon sa isang lalagyanan na may holy water. Tapos po, hayaan nilang matunaw. Pagka natunaw na, dun po nila ibubuhos sa mga halaman. Ngayon, nung August 26, kung makikita niyo po dyan sa illustration, so from August 18 to August 26, nung August 26 na, titignan niya na po ito. At laking gulat niya nang makita niya yung pong ostya ay hindi na buo. Yung parte po noon ay mayroon ng maliit na piraso ng laman na may dugo. Ayan po sa drawing. Ayan. Parang yung kanina pong pinakita ko sa inyo. Ganyan siya. So, sinabi niya ito sa head niya, sa diocese na kinabibilangan niya. So, ito po pala ay nangyari sa St. Mary Catholic Church sa Buenos Aires sa Argentina na kinabibilangan o kabilang sa diocese ni George Mario Bergoglio o kilalang ang namayapang si Pope Francis. So, alam ni Pope Francis ito. So, ang sabi po ang napag-usapan nila, ipasuri natin sa siyentipiko kasi baka sila din gusto din nilang malaman yung katotohanan. Katoliko na po yan. Pari na iyan. Pero gusto din po nilang alamin yung katotohanan. So, ang ginawa po nila, pumunta sila kay, ito siya, Dr. Frederick Sugibe, na isang espesyalista. Sa USA po yan. Tapos po, anong nangyari doon? Ang ginawa nila po ay ganito. Hindi nila sinabi kung ano yung kwento doon, kung kanino yung laman at dugo na yun, kung anong detalye o anong nangyari doon. Basta pinatest nila. Tapos, ang naging resulta, ito po ang naging resulta, no? Yung pong maliit na, ito siya, yung ostya na naging
maliit na laman at dugo na sinuri ni Dr. Sugibe, ayan po, sinusuri niya, ay napag-alamang laman po pala yun na nagmula sa kaliwang bahagi ng puso, sa left ventricle po. Ayan. Doon siya matatagpuan. Ayun po yung naging unang resulta, yung naging findings nila. So, dalawa yung findings nila. Una, yung laman pala na yon ay mula sa puso. Particular, yung left ventricle. Tapos, ang naging bukod pa dito, nakita din nila na meron daw pong white blood cells yung maliit na laman na iyon, na may dugo. Ano naman ang ibig sabihin pag may white blood cells? Yung white blood cells po, o yung puting dugo, sa mga hindi pamilyar, ito po yung dugo na nagpupunta sa mga lugar sa ating katawan na may sugat. Yun ang nagpapagaling po ng ating sugat. Ngayon, hindi po ito karaniwang matatagpuan sa puso. Kaya ang sabi ni Dr. Sugibe, madalas nakikita ko lang ang ganitong kaso kapag ang may-ari nito ay may tama sa lugar na yon, kagaya nun sa puso. May matinding tama o sugat. Ayan po, may matinding tama or sugat daw sa puso. At saka lubha siyang nagdusa, kung kaya't pati yung puso niya pinuntahan na po ng white blood cells. Kasi kailangan na talaga at sugat na sugat. At ang ikinamangha pa po nila, ito po palang white blood cells na ito o yung puting dugo na nagpapagaling ng mga sugat, namamatay po pala ito pagka tinanggal mo sa may buhay, tapos ilang minuto lang nakalabas siya sa may buhay, mamamatay po siya agad sa ilang minutes lang. Paanong nangyari yun, no? Mula Argentina, pumunta silang USA, hindi po yun pwedeng isang araw lang. Paanong nung tinetest ni Dr. Sugibe, ay nakita pa rin niya yung white blood cells. Dapat patay na yun. Dapat hindi niya na makita yun. Ibig sabihin, hanggang ngayon, buhay po yung laman at dugo na iyon, yung maliit na piraso ng laman at dugo na iyon. Kung kaya't buhay pa rin at nakita pa yung white blood cells. Kaya, ito po ay mismong katawan at dugo ni Kristo na mula nung siya'y muling nabuhay ay naging immortal na. Kung kaya't maging ang parte ng kanyang katawan ay immortal na din. Diba ito din po ang pinangako niya sa atin, buhay na walang hanggan. Ngunit sa mga naniniwala sa kanya. Ang tanong, ikaw, naniniwala ka na ba? Patapos ang mga talakayan na ito, na yun po ay mismong, hindi simbolo lang, kundi mismong katawan at dugo po ni Kristo ang ating kinakain sa bawat banal na misa. So, magtungo na po muna tayo sa pangatlong patotoo. So, bukod sa Biblia, bukod sa mga milagro, meron din pong mga taong naging patotoo nito. So, sino kaya yung mga naging patotoo nito? Siyempre, bukod sa mga nag-test o mga scientists na dati ay hindi naniniwala sa Diyos, ngayon naniniwala na. Baka maunahan pa po nila kayong mismong Katoliko, tapos akala nyo simbolo lang yung kinakain nyo. Tapos pag nalalaglag, hindi nyo pinapahalagahan. Naunahan pa po kayo ng mga siyentipiko na hindi naniniwala sa Diyos. Pero nung malaman nila ang katotohanan ito, na pinatotohanan ng Diyos, ngayon mas naniniwala pa kaysa sa inyo. Kaya ang sabi niya, may nahuhuling mauuna at may mauunang mahuhuli. Kaya kayo po, huwag kayong magpahuli. Ang pangatlo po na patotoo dito ay ang mga taong patotoo.
Bukod sa mga siyentipiko, bukod sa mga mababasa nyo sa website po ni Saint Carlo Acutis, ayan, bukod po dyan, so sobrang dami, no, sa iba't ibang bansa, dalawa lang po yung napili kong halimbawa. Siguro familiar po kayo sa dalawang halimbawa na ito. Una, si Saint Mother Teresa of Calcutta. Kilala niyo po ba siya? Siya po ay isang nakilalang madre. Bakit siya nakilala? Dahil sa napakarami niyang natulungan. Biruin niyo po yun, may edad na siya. Hindi po siya mayaman. Ibig sabihin, wala siyang pinansyal na kakayahan. Pero, naging buhay na patotoo siya na ang pagtulong sa kapwa ay hindi nakabase sa kung anong laman ng bulsa mo. Paano yun? Ang dami niya kasing natulungan po ng mga mahihirap, mga namamatay sa daan sa Calcutta, India, sa kasagsagan ng mga rebelyon doon, o gera. Yung mga tinatapon lang po sa gilid ng daan ng mga patay. Hindi pa patay, mamamatay pa lang. Kukunin niya, aalagaan, gagamutin. Ganun po ang naging buhay at misyon ni Mother Teresa of Calcutta. Sa India po yan. Bukod doon, marami siyang mahihirap na napakain, na natulungan, mga batang nagkaroon ng kanilang pamilya dahil sa tulong niya. So, sa kanya muna hanggang sa makahanap ng matinong mga aampon. So, magtataka ka, hindi ito kayang gawin ng tao sa sarili niya lang. Anong sabi ni Mother Teresa? Mapapanood niyo po iyan sa video niya na Inspiring Everyone, Everywhere. Search niyo lang po yun sa YouTube. English po ito, pero tatagalugin ko. Ang sabi niya, para magawa namin ang mga gawaing ito, kailangan namin ng tulong ni Kristo. At kaya ang ginagawa po nila, araw-araw silang nagsisimba. Si Kristo mismo ang tinatanggap namin sa misa at hindi ito simbolo lang. Ang kanya pong salita ay si Kristo mismo ang tinatanggap namin sa bawat banal na misa. Yun po. So, yun po, no? Buhay na patotoo. Isang milagro po yun na napakarami niyang natulungan kahit na wala siyang kakayahan, no? Financially. Pero nagawa niya sa tulong ng Diyos. At ang pangalawa pong napili kong tao na patotoo, syempre, walang iba kundi si Saint Carlo Acutis. Siya po ang unang millennial saint. Hindi po siya pari, hindi siya madre, o hindi siya relihiyoso. Bakit siya ang napili natin? Tila po kasi yan na din ang naging proyekto ng Diyos sa buhay niya. Lumaki po siya sa isang pamilya na bagamat Katoliko, hindi po nagpa-practice maigi ng Katoliko. Sabi nga ng nanay niya, 3 beses lang daw siya naka-attend sa misa. Isa yung kasal, isa siguro yung kumpil, isa yung binyag. Yun. 3 lang. Hindi siya usually nagsisimba. Ngayon, nung pinanganak niya itong batang santo na ito, si Saint Carlo, nagulat siya kasi kinakitaan nila 5 years old pa lang po. Hindi naman sila pala simba. Pero yung bata, gustong pumunta sa simbahan, gustong magdasal kay Lord, gustong magdasal kay Mama Mary or i-adore si Mama Mary. Kinukunan pa daw ng bulaklak. Tapos, kinakausap niya si Mama Mary. Magpapadasal siya. Tapos, ganun na lang yung paggalang niya sa Diyos, sa banal na Eucharistia, sa misa, sa mahal na ina, at sa pananampalatayang Katoliko. Kung kaya't 7 years old pa lang po ang bata na ito, pinayagan na siyang mag-first communion at mula nun, araw-araw na po siyang dumadalo ng misa. Tapos, bakit po siya ang napili kong patotoo? Kasi po, bukod sa siya mismo ang
na naging proyekto ito ng Diyos sa kanyang buhay. Ano bang proyekto yon? Yung pong kaninang sinabi ko kanina na website. Ito po. 11 years old pa lang siya. Yan. Yan po yung website. 11 years old pa lang na bata, nagkaroon ng inspirasyon at ninais sa gumawa ng website na naging gawain niya sa loob ng 4 na taon ng kanyang buhay hanggang siya ay mamatay nang siya ay 15 years old. So, tinulungan din naman po siya ng kanyang pamilya. Nagpupunta po sila sa iba't ibang bansa. Dinodocument niya po yung research niya tungkol nga sa mga patotoo, sa mga milagro na ito, na yung osya ay nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo. So, punta sila sa iba't ibang bansa, pipicturean niya yun, idodocument niya, yes, lalagyan niya ng detalye. 11 years old na bata. Tapos yun ang pinag-abalahan niya, hindi games, hindi kung ano-anong mga laro. Paano niya nagawa yun? Siya mismo po ay naging buhay na patotoo na sa tulong ng Diyos, sa araw-araw niyang pakikipagkaisa, kasama niya si Jesus na gumawa po ng kanyang mga nagawa. Kung titignan niyo po yung website, mamamangha ka kasi parang henyo yung gumawa. Paano henyo? Kasi 11 years old, tas nagawa yun. At bukod pa sa nagawa yun, yun ang ginawa. Sa dami ng pwedeng gawin, di ba? Maraming henyo na sumisikat, pero hindi patungkol sa Diyos ang ginagawa nila. So, yun po, yung dalawang mga taong patotoo. So, ang tanong ko po ulit sa inyo, mga nakikinig, matapos ko pong sabihin ang patotoo ng Diyos sa Biblia, pangalawa, sa mga milagro, isa na dyan yung kaninang tinalakay natin, at pangatlo, sa mga buhay na patotoo, mga santo pa. Naniniwala na po ba kayo na ang osya at alak ay nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo? Ako, naniniwala ako na kayang gawin ng Diyos ang kahit na ano. Kahit hindi natin nakikita, yung puting tinapay na yan at yung alak na yan sa misa, naniniwala akong kayang gawin yan ni Lord na mismong katawan at dugo niya. Ang tanong sa atin ay bakit? Bakit patuloy na nagbibigay ang Diyos ng milagro? Pwede namang hayaan ka na lang niya. Hindi ka naniniwala, sinabi niya na sa Biblia. May mga tao na, naging santo pa ang nagsabi. May mga siyentipiko nang nagsabi. Hindi ka pa rin naniniwala. Binigyan ka pa niya ng mga milagro. Ganun na lang po yung pagmamahal sa atin ni Lord, kung kaya't gusto niya tayong akayin. Kung pwede lang hatakin ka para makasama ka niya sa buhay na walang hanggan. At ang tanging pamamaraan ay yung makipagkaisa ka kay Kristo. Kay Kristo na bukod sa kanyang mga salita ay binubusog ka ng kanyang mismong katawan at dugo. So, yun po. Paano ba natin, application na po tayo? Paano ba natin tatanggapin ang katotohanan nito? Nang may pananampalataya. 3 lang din po. Yung pagtanggap po kasi dito, hindi siya yung alam mo lang sa isipan mo, oo nga, ito nga ay hindi simbolo lang, kundi mismong katawan at dugo ni Kristo nga. Kailangan maisabuhay mo din ito. So, paano yun? Una, iwasan mo pa rin magkasala. Pangalawa, iwasan mo pa rin magkasala, sikapin mo pa rin gumawa ng mabuti, at naisin mong makipagkaisa kay Jesus. In other words, maglaan ka ng oras sa Kanya na makasama siya sa banal na misa, lalo na tuwing linggo. At kung kaya mo naman, araw-araw, makipagkaisa ka kay Jesus. Kung paanong, di ba pag meron tayong mga mahal sa buhay, pinaglalaanan po natin sila ng oras.
Ganun din si Lord. Paglaanan mo din ng oras si Lord dahil mahal mo siya. So, paalala lang po paalala lang muli, yung hostya at yung alak, yan po, huwag niyo po itong gagawing droga. Bakit? Kasi ngayong nalaman nyo na mismong katawan at tuguyan ni Kristo, baka gawin yung anting-anting, mali po iyon, ha? At saka, huwag niyo po siyang susubukin. Baka isipin nyo na, ay, pag kumain ako nito, dapat malakas yung pakiramdam ko. Dapat, hindi na ako magkasakit. Kasi katawan at tugo pala yan ni Kristo eh. Pag nagkasakit ako, hindi na ako maniniwala. Maling-mali po iyon. Parang sinusubok mo si Lord dun. Muli, hindi po ito droga. Pagkus ito ay pagkain ng kaluluwa. Anong dulot po nito sa inyo? Kasi naman po, ang pangako ni Jesus sa atin, hindi naman yung wala ka nang magiging problema, hindi ka na magkakasakit. Ngayon pa lang, immortal ka na. Hindi po yun ang pinangako niya sa buhay na ito. Sa susunod na buhay, yun po, yung magiging immortal ka pag naniniwala ka sa Kanya at wala ka ng problema sa langit. Pero sa buhay na ito, nandyan pa rin po yung tukso eh. Nandyan pa rin yung mga problema. Maaari ka pa rin magkasakit. Ang pangako lang po ni Jesus sa atin ay yung kasama natin siya sa hirap at ginhawa, sa tuwa at saya. Kung kaya't makakaya nating lagpasan ang bawat hamon, ang bawat problema, at bawat pagdadaanan natin upang tayo ay makasapit sa Kanyang kaharian. Yun po ang pangako niya. Nakasama natin siya. So ano ba yung effect kapag nakikipagkaisa ka kay Jesus at tinatanggap mo ang mismong katawan at dugo niya na pagkain ng ating kaluluwa? Example po, no? Kasi ang gamot, yan, magagamot ang sakit sa katawan. Pero paano yung sakit ng kaluluwa? Yung katamaran, paano magagaling yun? Paano gagaling yun? Yung masamang ugali, paano gagaling yun? Yun po ang ina-address ng katawan at dugo ni Kristo, at bukod po dito, pinapalakas niya din ang ating kaluluwa para harapin nga yung mga hamon. Example, dati, hirap kang magpasensya. Nung nakikipagkaisa ka kay Jesus, tinatanggap mo ang Kanyang mga salita, katawan at dugo, napapansin mo na yung dating hirap kang magpasensya, ngayon madali ka na lang magpatawad kung tinatanggap mo ng may pananampalataya. Yung dating, ano pa ba? Hindi ka pa sumusubok, meron kang magandang pangarap, hindi ka pa sumusubok, sumusuko ka na. Ngayon, sa pakikipagkaisa mo kay Kristo, sa tulong niya, kaya mo nang magpursige, kaya mo nang magpatuloy sa pag-abot ng pangarap mo. Yun po yung mga halimbawa. So, pangalawa, paano ba natin tatanggapin ito ng may pananampalataya? Yun po, yung maniwala tayo na kahit hindi po natin nakikita, sa bawat pagtanggap natin ng Kanyang mismong katawan na tugo, unti-unti po tayong binabago ni Jesus, binabago niya ang ating kalooban at ginagawang katulad niya. Pangatlo, ngayong alam niyo na po na yung ostya pala at alak sa misa ay mismong katawan at dugo ni Kristo at hindi simbolo lang, paano niyo po ito tatratuhin? Huwag niyo na pong hayaang malaglag, huwag niyo na pong hayaang marumihan, at huwag niyo din pong gagawing anting-anting, dahil kapag ganun po ang intensyon niyo, wala po itong bisa, dahil hindi po malinis ang inyong kalooban at may iba pa kayong pakay. Tanggapin niyo po siya ng may paggalang, na parang siya mismo ang nasa harapan mo at hinahayaan mong pumasok sa iyong buhay at maghari sa iyong pagkatao.
So, i-summarize na po natin, no? So, ang talakayan po ng live na ito ay tungkol sa mga patotoo na ang hostya at alak sa banal na misa ay hindi simbolo lang, kundi mismong katawan at dugo ni Kristo. Kaya't, sa tuwing itinataas po ng pari ang hostya o ang puting tinapay na walang lepadura at ang alak sa misa, at binabasbasan po ito ng itinalagang pari ng simbahan at sinasambit ang mismong mga salita ni Kristo. Tanggapin ninyo itong lahat at kanin, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, yung pong mga salitang iyon. Ito po, kahit hindi natin nakikita, ito po ay ginagawang mismong katawan at dugo ni Kristo. At sa tuwing tatanggapin niyo po ito ng may pananampalataya na isinasabuhay, binabago po tayo ni Kristo. Unti-unti tayong binabago ni Kristo upang maging katulad niya at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po ang ating talakayan. Kaya sa mga nanonood po, kung mayroon po kayong mga kaibigan or kakilala, parang pagmamahal nyo na din po sa kanila na sabihin yung katotohanan na ito nang sila man, hindi po sila makamiss nung pag-abot sa kanila ni Kristo. Kaya totoo po yung sinabi ni Lord, no? Kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng mundong ito. Hindi lang spiritual, pati literal. Kung gusto niyo po siyang mas maranasan, lalo na pag may problema kayo, punta lang po kayo sa simbahan. Tapos, doon niyo po mas madadama kasi nandoon po ang mismong katawan at dugo din niya. So, yun po. Kung meron po kayong mga tanong, i-address po natin yan. So, salamat po sa mga nakinig. Sana meron po kayong natutunang aral. At sana, huwag niyo na pong palampasin ang pag-abot sa inyo ni Lord. Sige po. Muli, ang hostya, ang binasbasan na hostya at alak sa bawat banal na misa ay hindi simbolo lang, kundi nagiging mismong katawan at dugo ni Kristo. Sige po. God bless you.